Nakapanood na ba kayo ng balita at napaisip, paano nangyari yan? Isang bagyo na kumitil sa maraming buhay, isang sakit na umagaw ng mahal sa buhay, isang digmaan na sumisira sa lahat ng madaanan nito. At sa mga sandaling iyon, may isang tanong na bumabangon sa ating isipan, isang tanong na bumabagabag sa sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Kung mayroon ngang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, at lubos na mabuti, bakit niya hinahayaan ang lahat ng ito? Ngayon, hindi tayo magbibigay ng mga simpleng sagot. Sa halip, tatalakayin natin ang kaibuturan ng pampilosopiyang bagyong ito, nakilala bilang ang problema ng kasamaan. Sisiyasatin natin ang pinakamalakas na argumento mula sa magkabilang panig at ipinapangako ko sa inyo sa pagtatapos ng videong ito, hindi na magiging pareho ang inyong pananaw sa walang hanggang tanong na ito. Kung gayon, bago tayo magpatuloy, linawin muna natin ang alituntunin ng laro. Ang paradoksong ito ay malinaw na binalangkas sa unang pagkakataon ng sinaunang Griyegong pilosopo na si Epicurus. Ang kanyang formulasyon ay ganito: kung nais ng Diyos na pigilan ang kasamaan, ngunit hindi niya magawa. Kung gayon, hindi siya makapangyarihan sa lahat. Kung kaya niya, ngunit ayaw niya. Kung gayon, hindi siya mabuti. Kung kaya niya at nais niya, saan nagmula ang kasamaan? At kung hindi niya kaya at hindi rin niya nais, bakit pa siya tatawaging Diyos? Ito ang palaisipan na ating susuriin. Para malutas ang gusot na ito, simulan natin sa pinakasimple ngunit napakahalagang hakbang. Isipin ninyo na sinusubukan ninyong ayusin ang isang komplikadong makina. Ang una ninyong gagawin ay kakalasin ito para maunawaan kung paano ito gumagana. Ganoon din ang gagawin natin sa usapin ng kasamaan. Hindi natin pwedeng pagsamasamahin ng lahat. Karaniwang hinahati ng mga pilosopo at teologo ang kasamaan sa dalawang malaki at magkaibang uri. Ang unang uri ay ang moral na kasamaan. Ito'y medyo madali namang intindihin. Ito ang lahat ng masamang bagay na sadyang ginagawa ng tao sa kanyang kapwa. Mga giyera, genocide, pagtataksil, panlilinlang, pagnanakaw, kalupitan, mahaba pa ang listahan. Ang susing salita rito ay ginagawa. Ang pinagmulan ng kasamaang ito ay ang pagpili ng tao, ang ating mga desisyon at kilos. Ito ang kasamaan na may akda, ang tao. Ngunit ang ikalawang uri ay mas komplikado. Ito ang natural na kasamaan. Isang bagyo na winawasak ang isang buong syudad. Lindol na kumikitil ng libu-libong buhay. Isang bata na ipinanganak na may sakit na walang lunas. Isang virus na nagdudulot ng pandemya. Ang kasamaang ito ay walang may akda na tao. Nangyayari lang ito. Bigla itong dumarating mula sa labas at tila wala tayong laban dito. Napakahalaga na maintindihan ang pagkakaibang ito dahil ang mga argumento na sinusubukang magpaliwanag sa kalupitan ng isang tao ay hindi kailanman magagamit kapag pinag-uusapan ang isang tsunami. At ang paghahati na ito ang magiging gabay natin sa ating paglalakbay. Sige, simulan natin sa kasamaang moral. At dito, marahil ay lumalabas ang pinakasikat at pinakamakapangyarihang argumento sa kasaysayan ng usaping ito. Ito ay tinatawag na pagtatanggol sa malayang kalooban. Ang diwa nito ay maaaring ipahayag sa isang simpleng kaisipan. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang ating kalayaan kaysa sa ating seguridad. Unawain natin ito. Ayon sa ideyang ito, ang pinakamataas na halaga para sa Diyos ay hindi ang paglikha ng isang mundong utopia, kung saan laging masaya ang lahat. Sa halip, ito ay ang paglikha ng mga nilalang na may kakayahang umibig ng tunay, maging matuwid, at bumuo ng makabuluhang relasyon. At ano ang pangunahing kondisyon para sa lahat ng ito? Ang malayang pagpili.
Isipin ninyo sandali, kung ang Diyos ay lumikha ng isang mundo na puno ng mga robot na nakaprograma lamang sa paggawa ng mabuti, hindi sila kailanman magsisinungaling, magtataksil, o magdudulot ng sakit. Mukhang maganda, hindi ba? Ngunit ang kanilang pag-ibig at kabutihan ay walang halaga. Ito ay magiging mga linya lamang ng code. Hindi mo maaaring pilitin ang isang tao na umibig ng tapat. Ang katapatan ay isinisilang lamang mula sa kalayaan. Kaya, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pagpili sa pagitan ng vanilla at chocolate ice cream. Ito ay ang kakayahang pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Kung wala kang tunay na kakayahang pumili ng kasamaan, ang pagpili mo ng mabuti ay hindi pagpili, kundi isang itinatakda na. Walang saysay ang iyong oo kung wala kang karapatang sabihing hindi. Sa gayon, ang kasamaang moral ay hindi nilikha ng Diyos. Ito ay isang kakilakilabot at trahedyang presyo para sa ating pinakadakilang kaloob, ang malayang kalooban. Pero ano nga ba ang tunay na kalayaan kung wala kang kakayahang gumawa ng masama? Ayon sa ideyang ito, ang mismong kakayahang gumawa ng masama ay ang hindi maiiwasang kapalit para sa isang mundong may pag-ibig at kabutihan. Kahit kailan, maaaring makialam ang Diyos at pigilan ang sino mang gumagawa ng kasamaan. Pero kung gagawin niya yon, babawiin niya ang sarili niyang bigay. Gagawin niya lang tayong mga papet imbis na mga individual na may sariling pag-iisip. Dito, syempre, lumilitaw ang isang napakakomplikado at mapanlinlang na tanong. Bakit hindi na lang kaya gumawa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga tao na kusang pipiliin ang kabutihan sa lahat ng pagkakataon? Mukhang lohikal yan. Pero ang sagot ng mga taga-suporta ng ideyang ito ay lohikal na imposibleng gawin yun, tulad ng paglikha ng bilog na parisukat. Kung ang resulta ng pagpili ay nakatakda na, ibig sabihin, garantisado na pipiliin natin ang kabutihan, hindi na ito kalayaan, kundi isa lamang napakakumbinsing ilusyon. Parang riles, yan na nakabalat kayo bilang daan. Pwede mong pihitin ang manibela, pero ang tren ay didiretso pa rin sa itinakdang ruta. Ang tunay na kalayaan, ayon sa kanila, ay nangangailangan ng tunay na panganib. At ang moral na kasamaan, yan mismo ang panganib na naging realidad. Sige, ang argumento tungkol sa free will or malayang kalooban ay tila matibay kung ang pinag-uusapan lang natin ay ang mga kilos at desisyon ng tao. Pero aminin natin, ito ay tuluyang nawawala ng saysay sa harap ng mga natural na kasamaan o kalamidad. Ang malayang kalooban ay hindi makapagpapaliwanag kung bakit biglang sumabog ang isang bulkan at nilamon ng apoy ang isang buong nayon. Hindi rin ito masagot kung bakit kumitil ng buhay ang isang tsunami ng libu-libong tao, kasama na ang mga walang muwang na sanggol. At lalong-lalo na, hindi nito maipapaliwanag kung bakit ipinapanganak ang isang bata na may matinding genetic na karamdaman na nagdudulot ng labis na pagdurusa. Walang sino man ang pumili na mangyari ang mga ito. Hindi ito dahil sa masamang intensyon ng tao. Ito ay purong, bulag at walang awang puwersa ng kalikasan. At para subukang bigyan ng kahulugan ang ganitong uri ng pagdurusa, ang mga teologo at pilosopo ay nagpakilala ng isa pang makapangyarihan at, sa totoo lang, medyo mabigat na argumento. Ito ang ideya ng tinatawag nilang soul-making world o mundong humuhubog sa kaluluwa. Imbis na isipin natin ang mundo bilang isang maaliwalas na tahanan, paano kung tingnan natin ito bilang isang malaking gym o di kaya'y parang isang matinding training ground ng militar? Ayon sa konseptong ito, ang pangunahing layunin natin dito sa mundo ay hindi ang magpakasasa sa ginhawa at sarap,
kundi ang lumago ang ating spirito at mahubog ang ating pagkatao. Hindi ito isang paraiso na puro bakasyon, kundi isang uri ng fitness center para sa ating kaluluwa. Ang mga naniniwala sa ideyang ito, tulad ng pilosopong si John Hick, ay nanindigan na ang mga pagsubok, hirap, at maging ang pagdurusa mismo ay mahalaga upang tayo'y umunlad, upang tayo'y maging mas matatag, matuto ng habag, tapang, pasensya, at marunong makiramay. Sa mundong walang sakit, walang puwang ang pagmamalasakit. Sa mundong walang panganib, hindi rin mahuhubog ang katapangan. At sa mundong walang kawalang katarungan, sino ang ipaglalaban ang katotohanan? Kaya, lahat ng mga bagay na itinuturing nating masama, mula sa karamdaman hanggang sa mga sakuna, ay ang mismong mga kagamitan sa gym na humuhubog sa ating pagkatao. Inilalabas tayo nito sa ating comfort zone at tinutulak tayong maging mas mahusay. Nilikha nila ang mga pagkakataon kung saan natin maipapakita ang ating pinakamagagandang katangian. Kung walang hamon na hatid ng mga pagsubok na ito, ayon sa teoryang ito, mananatili lang tayong mga bata-bata na walang kakayahang magmalasakit o magpakabayani. Isipin ninyo ang isang mundo kung saan walang anumang problema, walang nagkakasakit, walang nagugutom, at walang sino mang nakakaranas ng panganib. Walang lindol, walang mga virus, at walang kirot o anumang sakit. Sa ganoong mundo na lubos na ligtas at parang sterilized, hindi magkakaroon ng pagkakataon para umusbong ang mga katangiang gaya ng tapang, habag, o pagpapakasakit. Anong silbi ng tapang kung wala namang nagbabanta sa iyo? Bakit ka magpapakita ng awa o malasakit kung walang sino mang nagdurusa? Sa ganitong uri ng mundo, ayon sa mga naniniwala sa ideyang ito, hindi tayo magiging ang uri ng tao na itinakda nating maging. Ito'y magiging isang mundo ng mga taong habambuhay na parang bata at hindi ng mga ganap at matatag na individual. Kaya naman, ang likas na kasamaan o ang mga hamon ng kalikasan ay hindi lang basta walang saysay na kalupitan. Ito ay isang kinakailangang pinangyayarihan, isang entablado kung saan nagaganap ang drama ng ating espiritual na paglago. Ito ay isang matindi, ngunit mabisang kasangkapan sa paghubog ng ating mga kaluluwa. Dahil dito, natututo tayong magtulungan pagkatapos ng sakuna, alagaan ang mga may sakit, maghanap ng lunas, at maging mas matatag sa harap ng iba't ibang hamon. Ngunit maging dito, hindi natutulog ang mga kritiko at ang kanilang mga pagtutol ay tila napakatibay. Nagtanong sila ng isang simpleng tanong, ngunit napakabigat. Sulit ba ang presyo? Kailangan bang dumanas ng matinding pahirap ang isang tao upang ang iba ay matuto ng habag? Kumuha tayo ng pinakamatinding halimbawa, isang taong gulang na sanggol na namamatay dahil sa kanser. Ano ang matututunan niya rito? Anong mga kabutihan ang kanyang mapapaunlad? Ang kanyang pagdurusa ay tila lubos na walang kabuluhan at walang patutunguhan. O kunin natin ang Holocaust. Maaari bang seryosong sabihin na ang milyon-milyong taong pinahirapan ay nagsilbing pagsasanay lamang upang hubugin ang tapang ng mga nakaligtas? Ang lawak ng pagdurusa sa ating mundo ay tila para sa marami ay lubhang hindi katimbang sa layuning ito ng paghubog. Ayon sa mga kritiko, kung ito man ay isang paaralan, napakabrutal ng mga pamamaraan nito. Mistulang silid pahirapan. Iginigiit nila na ang isang mabuting Diyos ay sana nakahanap ng mas makataong paraan para sa ating spiritual na paglago. Sige, dahil marami pa ring katanungan ang iniwan ng mga naunang argumento, pag-usapan naman natin ang isa pang popular na ideya. Ito ay kilala bilang konsepto ng dakilang kabutihan o mas malaking larawan. Ang pangunahing punto nito ay ang ilang pagdurusa na sa atin
ay tila walang saysay at kakilakilabot ay talagang kinakailangan para makamit ang isang mas dakila, mas mataas na kabutihan na sa kasalukuyan ay hindi pa natin lubos na nauunawaan. Maihahambing ito sa isang maliit na bata na umiiyak at sumisigaw kapag tinurukan siya ng doktor ng masakit na iniksyon. Nakikita lang ng bata ang sakit at takot sa sandaling yon. Hindi niya naiintindihan na ang iniksyon na yon ang magliligtas sa kanya mula sa malubhang sakit sa hinaharap. Masyadong limitado ang kanyang pananaw. Ganoon din tayo. Ayon sa teoryang ito, nakikita lamang ang isang maliit na piraso ng napakalaking mosaic ng sansinukob. Nakikita natin ang sakit, subalit hindi natin nakikita ang pinal na layunin. Ang Diyos naman, bilang isang matalinong manggagamot, ay nakikita ang buong larawan at pinahihintulutan ang kasamaan sa isang partikular na sandali, sapagkat ito ay bahagi ng isang dakila at mabuting plano na sa huli ay maghahatid sa pinakamahusay na posibleng kahihinatnan. Ang pangunahing problema sa ganitong pananaw ay hindi ito mapatunayan. Parang sinasabi lang na, magtiis ka muna, balang araw ay maiintindihan mo rin ang lahat. Pero para sa isang taong nagdurusa sa kasalukuyan, napakahina nitong aliw o panatag. Ang ganitong argumento ay hindi lang humihingi ng pagninilay, kundi ng bulag na paniniwala na mayroon ngang di nakikitang malaking plano at ito ay tunay na para sa kabutihan. Ikinukumpara ito ng mga kritiko sa pagtatangkang bigyang katuwiran ang mga ginagawa ng isang malupit na pinuno sa pagsasabing ang kanyang kalupitan ay nagsisilbi sa isang mas mataas na layunin na hindi lang natin nakikita. Napakakumbinyente ng posisyong ito dahil imposibleng pasinungalingan. Kahit anong uri ng kasamaan, gaano man kalupit, ay pwedeng sabihing bahagi lang ng di malirip na layunin. Pero para sa marami, ang sagot na ito ay parang pag-iwas sa pananagutan. Isang pagtatangka na tabingan ang kakulangan o kawalang pakialam ng Diyos sa magagandang salita tungkol sa dakilang kabutihan. Nagiiwan ito ng mapait na pakiramdam. Kailangan ba talaga ng pinakamainam na mundo ang ganito katitinding kapighatian? Paano kung sa maling paraan natin tinitingnan ang problema? Paano kung ang mismong kasamaan ay hindi pala tulad ng inaakala natin? Dito, susuriin natin ang mga ideya ng isa sa mga pinakadakilang Kristiyanong palaisip, si San Agustin. Naglahad siya ng isang napakainam, bagamat komplikadong konsepto, na kilala bilang privative theory of evil. Iginiit ni San Agustin na ang Diyos bilang lubos na mabuti ay hindi maaaring lumikha ng kasamaan. Ang kasamaan ay hindi isang hiwalay na puwersa o entidad na sumasalungat sa kabutihan, tulad ng pagtutol ng kadiliman sa liwanag sa Star Wars. Hindi. Ayon kay San Agustin, ang kasamaan ay kawalan o pagbaluktot ng kabutihan. Mas madaling maunawaan ito sa pamamagitan ng mga halimbawa. Ang kadiliman ay hindi isang bagay na umiiral ng mag-isa. Ito ay simpleng kawalan ng liwanag. Ang lamig ay kawalan ng init. Ang katahimikan ay kawalan ng tunog. Sa kaparehong paraan, ayon kay San Agustin, ang kasamaan ay isang butas sa mismong tela ng pag-iral. Ito ay isang lugar kung saan dapat naroon ang kabutihan, ngunit sa kung anong dahilan, wala ito doon. Ang sakit ay kawalan ng kalusugan. Ang pagkamuhi ay isang baluktot na sirang pagmamahal. Ang Diyos ay lumikha lamang ng kabutihan at ang kasamaan ay lumilitaw bilang pagkasira nito, bilang isang paglihis mula sa normal. Ito ay isang napakagandang pilosopikal na konsepto. Pinawawalang sala nito ang Diyos sa paglikha ng kasamaan. Para siyang isang perpektong iskultor na nag-ukit ng isang napakagandang estatwa, ngunit kalaunan
ay lumitaw ang mga lamat at basag dito. Hindi niya nilikha ang mga lamat. Lumitaw ang mga ito dahil sa pagkasira ng material. Magandang pakinggan, ngunit tulad ng iba pang mga teorya, muli itong nahaharap sa malupit na realidad ng karanasan ng tao. Kapag ang isang tao ay nagdurusa sa torture o matinding sakit, sa totoo lang, wala na siyang pakialam kung ang kanyang sakit ay kawalan ng kabutihan o isang independenteng negatibong puwersa. Masakit ay masakit. Ang teoryang ito ay akma sa mga pilosopikal na tratado, ngunit maaari itong magmukhang panunuya sa isang taong dumaranas ng tunay na trahedya. Ang sabihin sa kanya na ang kanyang pagdurusa ay pagbaluktot lamang ng kabutihan ay ang pagwawalang saysay sa kanyang karanasan. Sinasabi ng mga kritiko na ang teoryang ito ay napakagaling na lumulutas sa isang lohikal na palaisipan, ngunit tuluyang binabaliwala ang emosyonal at eksistensyal na bahagi ng problema. Ngayon, lumipat tayo ng focus at tingnan ang problemang ito mula sa isang ganap na kakaibang pananaw. Paano kung sa simula pa lang, hindi tama ang ating pagkaunawa sa mismong konsepto ng pagiging makapangyarihan sa lahat? Nakasanayan nating isipin na ang isang makapangyarihan sa lahat ay may kakayahang gawin ang kahit na ano. Ngunit maraming teologo at pilosopo tulad ni Tomas de Aquino ang nagsasabing hindi ito ganap na totoo. Sabi nila, ang pagiging makapangyarihan sa lahat ay hindi nangangahulugang may kakayahang gawin ang mga imposibleng mangyari sa lohikal na paraan. Halimbawa, kahit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi makakalikha ng bilog na parisukat o makakaguhit ng tatsulok na may apat na sulok, hindi niya rin magagawang ang dalawat dalawa ay maging lima. Hindi ito dahil limitado ang kanyang kapangyarihan, kundi dahil isa lamang itong walang saysay na pahayag, isang lohikal na kontradiksyon. Kung gayon, ilang mga palaisip ang naglalapat ng prinsipyong ito sa problema ng kasamaan. Maaaring, sabi nila, ang paglikha ng isang mundo kung saan mayroong mga malayang nilalang, ngunit kasabay nito ay tiyak na walang posibilidad ng kasamaan at pagdurusa, ay isa ring lohikal na kalokohan tulad ng bilog na parisukat. Maaaring ang kalayaan at ang panganib ng kasamaan ay hindi mapaghihiwalay sa kanilang likas na katangian. At ang Diyos, sa paglikha ng isa, ay hindi maiiwasang pinahintulutan ang posibilidad ng isa pa, hindi dahil sa siya ay hindi mabuti, kundi dahil kung hindi ay lohikal na imposibleng mangyari. Mayroon ding mas radikal na pananaw na ganap na bumabaligtad sa tradisyonal na pagkaunawa sa Diyos. Kilala ito bilang proseso teolohiya o teolohiya ng proseso. Sinasabi ng mga tagapagtaguyod nito, paano kung ang Diyos ay hindi isang makapangyarihang diktador na nakaupo sa kanyang trono sa langit at nagkokontrol sa lahat? Paano kung hindi siya makapangyarihan sa lahat sa klasikong kahulugan ng salita? Sa modelong ito, ang Diyos ay hindi inilalarawan bilang isang ganap na tagakontrol, kundi bilang isang kasamang lumilikha na nag-e-evolve kasama ng universo. Hindi niya nililikha ang mundo mula sa wala sa isang pitik lamang ng daliri, kundi mas nakakaimpluwensya, humihikayat at gumagabay tulad ng isang mapagmahal na magulang o isang matalinong guro. Siya ang nagbibigay ng direksyon tungo sa kabutihan, harmoniya at kagandahan, ngunit hindi niya lubos na makontrol ang magulong at malayang elemento ng mundo. Kasama na tayo. Sa ganitong perspektibo, ang Diyos ay hindi lamang pumapayag sa pagdurusa, siya ay nagdurusa kasama natin. Nararamdaman niya ang bawat sakit, bawat pagkawala. Hindi niya kayang ayusin ang lahat ng samahika, ngunit patuloy siyang gumagabay at kumikilos sa loob ng mundo upang magdulot ng kabutihan
mula sa trahedya at ihatid ang lahat tungo sa mas mabuting kalalabasan. Ito ay isang napakakaibang pananaw na nag-aalis sa Diyos ng akusasyon ng kawalang aksyon, ngunit sa halaga ng kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Ngunit, paano nga ba tinitingnan ang walang hanggang katanungang ito kung lalabas tayo sa saklaw ng kanluranin at Hudeo-Kristiyanong pananaw? Sandali tayong dumako sa silangan kung saan may lubos na magkakaibang pagdulog sa problema ng pagdurusa. Halimbawa, sa Hinduismo, Budismo at Jainismo, ang konsepto ng karma ang may pangunahing papel. Sa sistemang ito ng paniniwala, walang puwang ang aksidente o di makatarungang pagdurusa. Ang karma ay isang pangkalahatan at walang kinikilingang batas ng sanhi at bunga. Lahat ng iyong nararanasan sa buhay na ito, mabuti man o masama, ay direktang bunga ng iyong mga gawaing nagawa sa kasalukuyan o sa mga nakaraang buhay. Kung ikaw ay nagdurusa, nangangahulugan na minsan ay nagdulot ka rin ng pagdurusa sa iba. Kung ikaw naman ay nagtatamasa ng kaligayahan, ibig sabihin ay nararapat lamang ito sa iyo dahil sa iyong mabubuting gawa. Sa ganitong pagtulog, nawawala ang anumang pagtatanong o pagbato ng sisi sa Diyos. Wala rito ang isang pabago-bago o di kumikilos na Diyos na kailangang sisihin sa anumang bagay. Mayroon lamang isang di mababali at pangkalahatang batas ng katarungan. Ito ay isang napakaluhikal at maayos na sistema, ngunit mayroon din itong sariling mga komplikasyon. Maaari itong humantong sa fatalismo at pagbibigay katwiran sa di pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sapagkat kung ang isang tao ay mahirap o may sakit, ibig sabihin ay siya mismo ang may kasalanan nito dahil sa kanyang nakaraang karma. At sa huli, may isang huling argumento na depende sa iyong pananaw ay maaaring ituring na sukdulan ng karunungan o kaya naman isang tusong panlilinlang upang makaiwas sa sagot. Ito ay ang konsepto ng hindi maunawaang kalooban ng Diyos. Simple lang ang pinupunto nito. Tayo, sa ating napakaliit at limitadong isip ng tao, ay hindi talaga kayang unawain ang mga motibo, plano, at ang mismong kalikasan ng isang nilalang na walang hanggan at transcendente. Ang tangkaing husgahan ng Diyos mula sa ating makataong lohika at moralidad ay parang isang langgam na gumagapang sa isang obra ni Rembrandt na sinusubukang unawain ang buong layunin ng pintor, gayong isang bahagi lang ng pintura ang nakikita niya. Nakikita natin ang pagdurusa at itinuturing itong walang kabuluhang kasamaan. Ngunit, marahil, sa malawak na perspektibo ng kawalang hanggan, ang pagdurusang ito ay may kahulugang hindi man lang natin kayang isipin o maunawaan. Ang argumentong ito ay nananawagan sa kapakumbabaan. Ang mensahe nito, magtiwala ka kahit hindi mo lubos na naos-unawaan. Para sa maraming taong may pananampalataya, ito ang pinakamatapat at tanging posibleng sagot. Ngunit para sa mga skeptiko, ito ay tunog tulad ng isang intelektual na pagsuko, isang pagtalikod sa paghahanap ng rasyonal na paliwanag at isang maginhawang dahilan para sa anumang trahedya. Tinalakay na natin ang iba't ibang konsepto na parang isang labirint ng mga ideya, ang malayang kalooban, ang pagdurusa bilang paaralan ng kaluluwa, ang sukdulang kabutihan, ang kasamaan bilang kawalan ng kabutihan, ang karma, at ang di maabot na pag-unawa sa Diyos. Ano ngayon ang ating konklusyon? Ang katotohanan ay walang isa man sa mga argumentong ito, kapag tiningnan ng hiwalay, ang makapagbibigay ng kumpleto at ganap na nakasisiya na sagot. Ang bawat teorya ay nakalulutas ng isang bahagi ng palaisipan, ngunit nagiiwan ng malalaking puwang sa iba. Ang pagtatanggol sa malayang kalooban ay hindi nagpapaliwanag ng kanser, at ang ideya ng pagsasanay para sa kaluluwa ay tila malupit kapag pinag-uusapan ng mga sanggol
na namamatay sa gutom. At dito marahil nakasalalay ang pinakamahalagang pagbabago ng pananaw. Paano kung ang problema ng kasamaan ay hindi isang equation na kailangan lang lutasin? Paano kung hindi ito isang intelektual na palaisipan, kundi isang hamon sa ating pagkatao? Siguro, ang tanong na ito ay ibinigay sa atin hindi para lang umupo tayo at magbulay-bulay tungkol sa Diyos, kundi para sa pagkakita natin ng pagdurusa ay tumayo tayo at may gawin. Marahil, ang sagot sa tanong na bakit ito pinahihintulutan ng Diyos ay nakasalalay sa paghihintay niya na tayo mismo ang lumaban sa kasamaang ito sa pamamagitan ng pag-ibig, awa, tulong at pagmamalasakit. Maaaring ang ating reaksyon sa kasamaan ang mismong bahagi ng sagot ng Diyos. Sa huli, nananatiling bukas ang problema ng kasamaan. Ito ay isang walang hanggang dialogo sa pagitan ng pananampalataya at pagdududa, sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. At ang katotohanang wala tayong simpleng sagot. Marahil, iyan ang pinakamahalaga. Ito ang nagtutulak sa ating mag-isip, maramdaman at higit sa lahat, kumilos. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa masalimuot na paglalakbay na ito. Kung ang videong ito ay nagpabunsod sa inyong mag-isip, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang aming mga susunod na pagtalakay sa mga komplikadong paksa. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Alin sa mga argumentong ito ang tila pinakanakapanghihikayat para sa inyo? O baka naman sa tingin ninyo, ang tanging tapat na sagot ay hindi ko alam. Isulat ang inyong opinyon sa comments. Pag-usapan natin.